po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan po natin mga kababayan yung precautionary hold departure order laban kay Chis Escudero kasi umiling na po yung Sandigan Bayan o iniling na po sa Sandigan Bayan ang pagpalabas ng hold departure order precautionary PHDEO laban kay Escudero tapos yung negosyanteng si Ngu. So ano yan, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan mga kababayan, kinikilala ng Estado na seryoso po yung kaso at may dahilan para pigilan ang pag-alis ng mga sangkot. Ang sigaw ng bayan ngayon, kung inihiling na po yung precautionary hold departure order laban kay Chis Escudero at saka kay Maynard Ngo, dapat kasabay din yung pag-freeze sa kanilang mga assets. Dapat may freeze order din kasi si Martin nga po biglang freeze for 19 days. Nauna yung pag-freeze. Dapat pantay ang trato. Court orders freeze on Romualdez assets. 10-day freeze. Alagaan niya, Mr. Maravillas. Mabilis pagdating kay Martin Romualdez. Mabilis yung galaw. Yun ang sinasabi natin na iba yung tinitingnan, iba yung tinititigan. But anyway, kayang-kaya yan ni Martin Romualdez kasi yung mga basis po ng allegations laban sa kanya, yung mga testimony na yung kay Gutesa, may naman yun po, mga kababayan. But anyway, sa ibang araw natin pag-usapan yon. Dito muna tayo kay Chis Escudero para hindi magkagulo-gulo yung ating kwento. So ito, mga kababayan, ang tanong ng bayan, nasaan yung freeze sa mga assets? Kasi po, sa mga kasong may kinalaman po sa bilyon-bilyong pondo, plunder, graft, kickbacks, hindi po sapat na bantayan lang si Chis at saka si Maynard Ngo. Kailangan po kasamang bantayan pati yung pera. Tama. Kasi kung may HDO, pero walang freeze sa mga assets, malinaw po yung problema. Nababantayan yung tao pero nakakatakas yung yaman. Di ba, mga kababayan? So sa isyu po ni Escudero, mabigat po ang aligasyon at saka may sapat na basihan. So sa simpleng paliwanag mga kababayan, yung PHDO, bawal kang lumabas abang iniimbestigahan ka. Yung mga akusasyon kasi po kay Chis Escudero, hindi po siya haka-haka lang. May bigat 280 million flood control kickbacks. May witness, may middleman. Yun nga po si Maynard Ngo. Minention po mga kababayan sa testimony ni Yusek Bernardo. Contractor donations kapalit po ng proyekto. 142.7 billion na insertions doon sa Bicameral Conference Committee. Ghost projects at ghost assets sa Sorsogon. Tapos may 352 million na graft case mga kababayan. So sa simpleng paliwanag mga kababayan, may galaw ang pera at hindi maliit ang galaw. At sa ganitong sitwasyon, standard dapat. Sundan ang pera, dapat kontrolin ang pera. I-freeze dapat, mga kababayan. So ano yung asset freeze at bakit mga kababayan ito critical? Ang asset freeze, mga kababayan, ay utos na huwag gagalawin ang pera at ari-arian. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-withdraw, hindi pwedeng ilipat, hindi pwedeng itago. So bakit po ito importante? Kasi po mga kababayan, kung walang asset freeze, pwede niyang ilipat yung pera sa ibang account. Pwedeng ipangalan sa iba para hindi matrace. Diba? At pwedeng ilabas ng bansa.
At kapag nangyari yon, ay halos imposible nang mabawi yung mga pera ng bayan. Ngayon, yung pinakadelikadong butas, dito nagkakaroon ng problema. May PHDO, kontrolado yung tao, walang asset freeze, malaya yung pera na makagalaw, tatakbo yung pera. Di ba? So sa isang malinaw na analogy, may bantay sa pinto pero bukas yung vault. Di ba? So sa ganitong setup, abang iniimbestigahan yung kaso, maaari pong unti-unting mawala yung ebidensya. So ngayon, ang tanong ng publiko, bakit parang kulang yung aksyon? Sa iba kasing pagkakataon mga kababayan, kahit hindi ganito kalaki yung involved na halaga at akusasyon sa ebidensya, mabilis po yung asset freeze. Pero kay Cheese, may testimony, may eksaktong halaga, may malinaw na pattern. Pero mga kababayan, wala pa ring asset freeze. So hindi po ito simpleng delay mga kababayan. Mukha po itong hindi pantay na pagpapatupad ng hustisya. Kay Martin mabilis. May freeze agad, 20 days. Di ba mga kababayan? So, kung may basihan mga kababayan sa precautionary hold departure order laban kay Cheese Escudero, pati kay Maynard Ngo, dapat may basihan din para sa asset freeze. Ganun lang yon. Kung na-freeze ang asset mga kababayan ng isang tao na hindi man po nga makitaan ng anomalya, puro man lang chismis at paninira laban sa kanya, mas lalo pong dapat nabantayan itong si Cheese kasi solido yung testimony po ni testimony ni Yusik Bernardo. So kung pinipigilan po ang taong inaakusahan at nilalapatan ng mga testimonies and evidences, lalo dapat napigilan ang pera ni Cheese Escudero. Kasi po, hindi komplikado yung issue laban kay Cheese Escudero at kay Maynard Ngo. Kaya dapat mga kababayan, kumpleto yung aksyon. Kaya ang tanong, nasaan yung asset freeze? Hindi po sapat na bantayan lang si Cheese Escudero at saka si Maynard Ngo. Kailangan may asset freeze. Kasi po, sa tunay na laban kontra korupsyon, dapat patas. Kapag walang asset freeze, siyempre may paraan para makatakas yung mga tinatagong kayamanan. Malamang sa malamang, bila na lang mag-disappear. Di ba po, mga kababayan? Yan yung ombudsman ay may asset freeze agad kay Martin. Pero kay kay Cheese, HDO lang. Hold departure order lang. Talagaan niya, Mr. Maravillas, may diferensya. Hindi patas yung trato. Hindi po patas yung trato. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.